Kasabay ng pananatili pa rin ng ilang magsasaka at pamilya nila sa Kidapawan National Highway. Mahirap na talaga doon sa amin, ma'am. Wala nang mga kain, ma'am. Wala nang matanim kasi walang tubig. Ang pagtitipong ito naman ng mga residente para ipagdasal daw ang kapayapaan at paglabas ng katotohanan sa nangyaring protesta. Sa ibang lugar, may mga protesta na ring nagkokondena sa gulo. Tulad sa General Santos City kung saan nagka-traffic pa. Gayun din sa Maynila. Viva Hindi Bala! Viva Hindi Bala! Viva Hindi Bala! Gayun din sa tanggapan ng DILG sa Quezon City. Kabilang sa mga lumulutang ngayong issue ay kung napaghandaan ba ng pamahalaan ng El Nino. May 2014 pa kasi ito ibinabala ng Pag-asa, kaya bumuo pa ng El Nino Task Force. Bahagi nito ang Department of Agriculture, National Food Authority at NEDA. Pinuntahan pa ng Pag-asa ang mga pinakamaapektuhan ng matinding tagtuyot, kabilang ang Kidapawan City sa Cotabato na nagsabi noong handa na ang kanilang El Nino mitigation projects. As early as September, humingi po sila ng advisory sa amin through letters. So ibig sabihin po, alam na rin ng local government. Sabi ng DA, mas marami sana silang nagawang proyekto para maibsan ang epekto ng El Nino kung naponduhan ang National El Nino Action Plan. Wala pa pong nare-release doon sa amount na yan. That's why we requested for an additional, for the immediate release of a portion of the 2.11, which is 769 million. Wala mang dagdag pondo, inilaan pa rin daw para sa El Nino ang 3.6 billion pesos ng kanilang regular budget. Kaya nakapagkasapa ng cloud seeding operation, water impounding at paggamit ng hybrid rice sa ilang lugar. Iginit din ng Agriculture Department na may sapat na bigas sa Region 12 kung nasaan ang Kidapawan. Dapat ay ang first line of defense mo muna is yung munisipyo or yung barangay. Tapos pagka po na-exhaust na yung kanilang naibigay na tulong, saka po yung provincial government, and then after that, saka po yung national government ang papasok. Sa gitna ng paghahanda raw sa El Nino, problema pa rin ang tagtuyot sa maraming lugar tulad sa UP, Maguindanao, kung saan hirap ang mga residente sa supply ng tubig at halos wala nang makain. Kahit pangkain, halos wala na rin. Hanggang 20 probinsya sa Mindanao ang makararanas ng tagtuyot ayon sa Pag-asa. Maging sa ilang lugar sa Visayas, problema ang tubig tulad sa Cebu City kung saan malapit nang maubos ang supply ng tubig sa Buhisan Dam ayon sa Metropolitan Cebu Water District. Sa Luzon naman, kabilang sa mga apektado ng tagtuyot ang Bacara, Ilocos Norte. Kaya nasisira na ang mga pananim na gulay at kapos na rin sa supply ng tubig. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.